Matapos ang unang pagsiklab noong 2020, nagsimulang mag-mutate ang COVID virus, kaya imposibleng makahanap ng lunas. Ang mortality rate ay tumaas sa 56% at ang pandaigdigang bilang ng mga namamatay ay umabot sa 110 milyong tao. Iilang mga immune citizen lamang ang pinapayagang umalis ng kanilang mga tahanan basta't suot nila ang pulse arrest na nagmamarka sa kanila bilang ganito. Lahat ay napipilitang magpa-temperature check gamit ang kanilang mga cellphone tuwing umaga at sinumang may kahit kaunting lagnat ay inilalagay sa mga quarantine zone na kilala bilang Q-zones. May mga tsismis na wala pang nakabalik mula sa mga ito. Pagsapit ng 2024, 4 na taon nang nasa ilalim ng lockdown ang lipunan. Si Nico ay immune na sa virus kaya nagtatrabaho siya bilang isang delivery guy. Isang umaga, nagdala siya ng isang pakete sa isang mayamang bahay na nagtalaga ng nagbabantang babarilin ang mga trespasser. Pinindot niya ang bell at pinagalitan siya ng kliyente gamit ang speaker bago hiniling na ilagay ang pakete sa isang kahon na ginawa ng Department of Sanitation. Nililinis ng kahon na ito ang pakete bago ito ipadala sa loob. Tumanggi ang kliyente na magbigay ng tip kay Nico dahil nahuli siya at sinabing gusto niya ng ibang delivery guy sa susunod. Inisip ni Nico na inggit lang ang kinaiinisan ng lalaki. Sa isang bodega, pinapatakbo ng amo ni Nico na si Leicester ang kumpanya ng surir at binabantayan ng kanyang mga empleyado sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanila gamit ang mga drone at GPS. Napansin ni Leicester na hindi gumagalaw si Nico, kaya nag-video call siya dito at natuklasang nagpapahinga ito at naglalaro ng basketball. Pinagsabihan si Nico dahil sa hindi pagpansin sa mga priority delivery at pinabalik sa trabaho. Samantala, ginugugol ni Emma ang kanyang araw sa panunood ng mga video online. Nang magising ang kanyang ina na si Piper, tinanong siya ni Emma kung maaaring pumunta ang isang kaibigan. Tumanggi si Piper dahil hindi ito ligtas para sa autoimmune disorder ni Emma. Pareho silang kumuha ng virus test at nakapasa ng walang problema, kaya sinigawan ni Emma ang kanyang ama para ipaalala sa kanya na kumuha rin ito. Nag-eehersisyo si William habang nanonood ng balita tungkol sa isang bagong bukas na Q-zone. Sinasabi ng mga ulat na barbaro ang mga kondisyon sa mga zone na iyon. Nang marinig ang tawag ng kanyang anak na babae, nagmadali si William para kumuha ng pagsusulit at nakapasa rin. Sa sandaling yun, dumating si Nico na may dalang ilang pakete at nasasabik si Emma na maghanap na lang ng ibang tao para maiba naman. Inilagay ni Nico ang mga pinadala sa sanitation box at labis na nagpapasalamat na nakatanggap ng malaking tip. Pagkaalis ng bahay ni Emma, umupo si Nico sa bubong para magpahinga muli. Nakipag-video call siya sa kanyang kasintahang si Sarah para ipakita ang magandang tanawin, na nadungisan ng malaking billboard ng Leicester. Ibinahagi ni Sarah ang tanawin sa kanyang lola na si Leita dahil hindi sila maaaring umalis ng apartment. Sa katunayan, hindi pa nagkikita ng personal sina Nico at Sarah at virtual dates lang ang kanilang ginagawa. Kasabay nito, nakatanggap si Leicester ng mensahe mula sa isang kliyente dahil hindi sumipot si Nico. Agad niyang tinawagan ng drone operator na Dozer at hiniling dito na hanapin si Nico. Hindi nagtatagal ang drone para mahanap si Nico maliban kung magte-text ito sa kanya, na sinasabing may mga mata siyang binabantayan. Itinutok lang ni Nico ang daliri sa camera at patuloy na gumagalaw. Para lang biglang makahanap ng checkpoint. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga baril sa kanya kaya mabilis niyang ipinakita ang mga ito bilang pulse arrest at hinayaan nila siyang dumaan. Nang matapos ang lahat ng mga delivery ng araw na yon, umuwi si Nico at naghugas ng mabuti. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang bisikleta at sa wakas ay natapos na ang pagkukumpuni nito. Nasasabik ng marinig lamang ang makina. Nag-iipon si Nico ng pera para makatakas kasama si Sarah patungong Big Sur, isang lugar sa California na walang kaso sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, kailangan na lang niyang bumili ng ilegal na pulse arrest para kay Sarah. Samantala, nakatanggap si Piper ng tawag mula sa isang kaibigan na gustong maglakbay lampas sa mga limitasyon ng lungsod at alam niyang may ilegal na paraan ito para makarating doon. Naniningil si Piper ng $300,000 para sa Service and Tech Summit, ang kanyang contact sa Department of Sanitation. Kinabukasan, palihim na pumasok si Nico sa isang abandonadong gusali at natagpuan ang opisina na dati niyang pinagtatrabahuhan. Naglibot-libot siya sandali at natuwa nang makahanap ng isang kahon ng lapis. Samantala, ang mang-aawit na si May ay nag-live streaming para sa kanyang mga tagasunod.
Nagpadala si Dozer ng $100 at sinabi sa kanya na nakatulong ang mga kanta niya noong mga araw niya sa militar. Kinanta ni May ang kanyang kahilingan na pinapanood din ni William at Sarah. Gayunpaman, hindi mahilig si Lita sa mga ganitong malungkot na kanta at hiniling niya na sana ay makinig na lang sila ng salsa. Sa sandaling yun, dumating si Nico sa kanilang apartment na may dalang espesyal na padala. Binuksan ni Sarah ang kahon ng sanitasyon at nakita ang isang tula mula kay Nico kasama ang mga lapis. Malaki ang kahulugan ng mga ito sa kanya dahil isa siyang artista. Nangako sila sa isa't isa na maghahalikan balang araw, ngunit ang kanilang matamis na pag-uusap ay naputol ng isang tawag mula kay Lester na nagsabi kay Nico na bumalik na sa trabaho. Pagkatapos ng stream, nagmensahe si May kay Dozer upang pasalamatan siya sa malaking donasyon at kinumbinsi siyang mag-video call. Nag-alok siyang maging palakaibigan kaya ipinaliwanag ni Dozer na naka-lockdown na siya simula pa noong bago pa man ang COVID. Nag-wheelchair siya noong panahon ng digmaan at nang umuwi siya, hindi siya pinansin ng mga tao. Tulad ng lagi nilang ginagawa sa mga may kapansanan, kaya kalaunan ay tumigil na siya sa paglabas ng bahay. 6 na taon na siyang hindi lumalabas. Ipinakita ni Dozer si May bilang isang drone at kinumpirma na kasing lala ng sinasabi ng media ang mga bagay-bagay sa labas. Nang gabing yun, natagpuan ni Emmett ang isang lalaking nakatakas mula sa Q-zone. Sumpa ng lalaki na malinis siya, ngunit hinayla siya ni Emmett, bumunot ng kutsilyo at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Samantala, naglagay si Nico ng projector sa kanyang bakuran para magpatugtog ng pelikula para sa kanyang virtual date kay Sarah. Naantala sila ni Lita, na nagsabing masama ang pakiramdam niya at nagsimulang umubo. Hinawakan ni Sarah ang kanyang noo at kinumpirma na may lagnat siya. Sa loob lamang ng 2 segundo, pinalibutan ng Department of Sanitation ang gusali. Pinatunog ng mga ahente ang kampana ni Sarah ngunit hindi niya sila pinansin, kaya sinimulan nilang cut-open ang pinto at naghanda na para ibaba ito. Gayunpaman, dumating si Emmett at sinabi sa kanila na mali ang kanilang departamento. Pinanood ni Sarah sa mga security camera kung paano pumasok ang mga ahente sa bahay ng kanyang kapitbahay, at sinubukang arestuhin siya. Lumapit ang desperadong kapitbahay sa pinto ni Sarah at humingi ng tulong, kaya naisip ni Sarah na buksan ito. Gayunpaman, kinukumbinsi siya ni Nico na manahimik para sa kanyang sariling kaligtasan. Hinuli ng mga ahente ang babae at mabilis na dinala siya palayo. Pagkatapos ay pinatunog ni Emmett ang kampana ni Sarah at sinabing alam niyang naroon siya. Kaya napilitan si Sarah na sumagot. Ipinaalam niya sa kanya na maraming kaso na sa gusaling ito at tinanong kung nakaalis na ba siya sa apartment. Nandoon si Sarah kung saan hindi niya ito napuntahan, kaya umalis si Emmett. Pagkatapos ay tinakpan ni Sarah ang buong katawan niya at dinalhan ng gamot si Lita, na patuloy na sinasabihan siyang layuan siya. Hindi nagtagal ay nakarating si Nico sa apartment, ngunit patuloy silang nag-uusap ni Sarah sa pamamagitan ng kanilang mga screen. Sinabi sa kanya ni Sarah na may lagnat si Lita kaya hindi siya makakapasa sa pagsusulit sa umaga, na nangangahulugang kukunin ng mga ahente ang dalawa. Sa pagtangging iwan si Sarah ngayon, ginugol ni Nico ang gabi sa labas ng pinto ni Sarah at nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga paboritong alaala. Samantala, nagsuot si William ng oxygen mask at sinubukang umalis ng bahay, ngunit nahuli siya ni Piper. Sumusumpa siya na may meeting siya sa trabaho ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Piper at itinuro na. Sa tuwing aalis siya, nagdadala siya ng dumi sa kanilang anak na babae. Ipinaalala ni William sa kanya na ang trabaho niya ay ang pagpapakain sa kanila, kaya nag-aatubili si Piper na pakawalan siya at sinabihan siyang sunugin ang kanyang mga damit pagbalik niya. Pagkatapos ay tiningnan ni Piper si Emma, na nag-iisip na may ginagawa ang kanyang ama na lubhang mapanganib. Inamin niya ang kanyang sarili na mahina at tinanong kung nais ng kanyang ina na iba siya, ngunit sumumpa si Piper. Perpekto siya sa kung paano siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakilala ni William si May, na nagbalat kayo at nagmaskara upang makasama siya, tulad ng dati. Gayunpaman, sawa na si William sa mga maskara at tinanggal ang mga ito bago pa man nila ito gawin ang maruming bagay. Pag-uwi ni William, pinanood ni Piper na sunugin niya ang kanyang mga damit. Nangako si Nico na hahanap siya ng solusyon at nagmamadaling lumabas ng gusali habang si Sarah ay may breakdown. Habang palabas, tinawagan ni Nico si Lester at humingi ng 2 immunity pass. Hindi mapigilan ni Lester na sabihin sa kanya na kayanin na Piper at William, at isiniwalat na ang mga paketeng.
Dinadala niya ay mga ilegal na pulse heiress, pagkatapos dumaan sa kanyang bahay para kunin ang kanyang ipon, nagmamadaling pumunta si Nico sa mansyon at kinausap ang mag-asawa para humingi ng tulong. Nagkunwari si William na hindi niya alam ang kanyang sinasabi at ibinaba ang telepono, pagkatapos ay nagtalo sila ni Piper, dahil tanging mga mapagkakatiwalaang tao lamang sa kanilang network ang dapat makaalam tungkol sa kanilang negosyo ngunit tila may naglabas ng impormasyon. Desperado nang linisin ang kalat, sinabi ni Piper kay Nico na nag-iingat lang si William at tinanong siya kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa kanila. Sinabi ni Nico na walang nagsabi, hinulaan lang niya dahil mayaman sila at maaaring may koneksyon. Nagkunwari si Piper na wala na siyang natitirang pulse heiress ngunit binigyan siya ng address kung saan niya makukuha ang mga ito. Habang nagmamadaling pumunta si Nico sa lugar sakay ng kanyang bisikleta, tiningnan ni Sarah si Lita, na nagsabi sa kanya ng ilang huling salita na puno ng pagmamahal bago namatay. Kalaunan ay nakarating si Nico sa isang abandonadong gusali at nakilala si Emmett, na nagpakita sa kanya ng kanyang computer. At tinanong ang mga pagkakakilanlan ng mga taong gustong tulungan ni Nico na i-program ang mga pulse heiress. Nag-aalangan si Nico na magsalita ng marami kaya't sumumpa si Emmett na kakampi niya ito at inilahad ang kanyang kamay bilang isang tanda ng mabuting pananampalataya. Nang kinamayan ito ni Nico, sinaksak siya ni Emmett at hiniling na malaman ang mga pangalan ng mga taong nahawaan. Isang galit na si Nico ang sumuntok sa kanyang ulo upang makalaya at tiningnan ang kahon na konektado sa computer, para lamang makitang walang laman ito. Lumalabas na ipinadala siya ni Piper sa isang bitag. Tinawag ni Emmett ang kanyang gwardya kaya tumakbo si Nico paakyat ng hagdan habang patuloy na dumudugo ang kanyang sugat. Hindi nagtagal ay nagpaputok ang gwardya at kinailangan ni Nico na magtago sa likod ng ilang makinarya habang palihim na naglilibot. Sa silid, nang makakita siya ng lata, itinapon niya ito sa kabilang direksyon bilang pang-abala. Nagtago rin ang mga gwardya at maingat na palihim na hinahanap sila. Nagawa ni Boomer na mapabagsak ang isang gwardya sa pamamagitan ng pagtama sa kanya ng pinto ng refrigerator at hinampas ni Nico ang isa pa ng tubo para matumba siya. Tumunog ang alarma at tumakbo pababa si Nico. Ngunit nanatili si Boomer para lumaban. Habang umaalis si Nico sakay ng kanyang bisikleta, tinawagan ni William si Lester at tinanong kung nasaan si Nico. Inaangkin ni Lester na walang pasok si Nico ngayon ngunit hindi siya pinaniwalaan ni William. Kaya sa halip ay nagsinungaling si Lester at sinabing pinatay ni Nico ang kanyang GPS. Pagkatapos nilang ibaba ang telepono, sinabi ni William kay Piper na tiyak na ibinunyag ni Lester ang kanilang sikreto. Umuwi si Nico para gamutin ang kanyang sugat at nakatanggap ng tawag mula kay Sarah, na nagsabing patay na si Lita. Dahil sa labis na pagkakasala, humingi ng tawad si Nico sa hindi pagtanggap ng mga pass sa oras at sinabihan siyang magtago kapag dumating na ang mga ahente para sa kanya. Samantala, nag-uusap pa rin sina May at Dozer dahil naging matalik na magkaibigan na sila. Ibinahagi ni May na si William ay isang dating record executive na nangakong gagawin siyang isang bituin. Dinala siya nito sa motel na yon bago pa man magsimula ang pandemya, kaya nakulong siya doon. At ginagamit siya nito, nabaliw siya habang ipinapaliwanag kung gaano siya kalungkot at kung paano siya walang kinabukasan dahil malinaw na wala nang magiging record sa kanyang karera. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay William na nagsasabing gusto niya itong makita ngayong gabi. Hindi siya sinagot ni May kaya sinimulan niya itong padalhan ng mga text. Napansin ni Bowser ang pagkabalisa ni May at hinikayat niya itong ipagtanggol ang sarili. Sinabi ni May kay William na ayaw na niya itong makita at lalo lamang itong nagparami ng mga mensahe kay William. Patuloy din siyang tinatawagan ito, kaya kalaunan ay sinagot ito ni May at nakipaghiwalay ng harapan. Nang magpumilit si William, isiniwalat ni May na mayroon siyang mga tip kung saan nangangako siya ng black market immunity passes. Kung hindi niya ito iiwan, ipopost niya ang mga video online. Ang lahat ng ito ay narinig ni Piper sa labas ng opisina ng kanyang asawa. Galit na ibinaba ni William ang telepono at kinuha ang kanyang baril. Ngunit may nakita siyang baril. Lumapit si Piper sa tabi niya na may hawak na baril at isiniwalat na alam na niya ang tungkol sa kanyang relasyon. Wala siyang pakialam kung may kasintahan si William, ngunit gusto niyang protektahan ang kanyang anak at patuloy siyang inilalagay ni William sa panganib gamit ang kanyang mga kalokohan. Sinubukan ni William na pag-usapan ang mga bagay-bagay ngunit itinutok ni Piper ang baril sa kanya at pinalayas siya sa bahay. Pagkatapos ay tinawagan ni Piper si May at sinabihan nitong tumakbo dahil sasanduan siya ni William. Agad na tinawagan ni May si Dozer.
na pumayag na patuloyin siya kasama niya. Dumating si Nico sa mansyon kasabay ng pag-alis ni William sakay ng kanyang kotse. Kaya palihim siyang pumasok sa bukas na pinto. Nakita ni Lester ang lokasyon ni Nico sa GPS at tinawagan si Piper upang bigyan siya ng babala. Kasabay nito, pinalibutan ng Department of Sanitation ng gusali ni Sarah kaya sinubukan niyang tawagan si Nico, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang telepono upang maiwasan ang mahuli. Pagkatapos ay kinuha na ni Sarah ng litrato ang truck ng sanitasyon. Narating ni Emmett at ng kanyang mga ahente ang pinto ng bahay ni Sarah at sinira ito. Nagtago si Sarah sa kanyang kwarto at nang may ahente na naghahanap sa kanya. Natambi niya ito sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya ng bat. Pagkatapos ay kinuha niya ang hazmat suit nito at isinuot ito. Pinapanatili ng maskara ang kanyang mukha na nakatago para makapagpanggap siyang ahente. Tinulungan niya ang iba na gumalaw at inakay ang katawan nito sa isang bag at lumabas ng apartment nang walang paghihinala. Habang palihim na naglilibot si Nico sa mansyon para maghanap ng mga pulse heiress, itinago ni Piper si Emma sa banyo. Pagkatapos ay hinarap niya si Nico at itinutok ang baril sa kanya. Pinagalitan nito dahil sa paglantad sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Nico na sinusubukan din niyang iligtas ang isang mahal sa buhay at sumumpa na hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa negosyo nito. Gusto lang niya ng pulse heiress. Naawa si Piper sa kanya at kinuha ang kanyang computer para i-program ang pass gamit ang impormasyon ni Sarah. Na tumagal ng ilang minuto. Sa motel, sinubukan ni May na umalis gamit ang kanyang kotse ngunit hindi ito gumana. Sa sandaling yun ay dumating si William at kinatok ang kanyang bintana para basagin ito. Hinawakan niya si May sa leeg at sinubukang ilabas ito habang sinasakal. Biglang lumitaw ang drone ni Dozer sa itaas nila at binaril si William sa ulo para patayin ito. Sigaw ni May at pinanood ang drone na lumipad palayo sa gulat habang nagte-text si Dozer sa kanya na palagi niya itong poprotektahan. Sa apartment, sa wakas ay natagpuan ni Emmett ang walang malay na ahente at sinabihan ng mga gwardya na maghanap ng isang pag-anti. Pagkatapos nito, nang makarating si Sarah sa kalsada, napalibutan siya ng Department of Sanitation. Tinanggal ni Emmett ang kanyang maskara at tinawag siyang tanga dahil sa pagtakbo. Nakakulong siya kay Lita sa lahat ng oras na ito kaya kung nahawaan din siya. Malamang ay nagpapakita na siya ng mga sintomas. Ibig sabihin ay immune na siya, kaya gusto ni Sarah ng kalayaan. Gayunpaman, inutusan pa rin siya ni Emmett na arestuhin ng mga ahente. Ilang sandali pa ay sumugod si Nico papasok sa apartment ngunit si Emmett lamang ang natagpuan niya, na nagbahagi ng kanyang kwento. Dati siyang nagmamaneho ng mga truck ng basura para sa kagawaran ng sanitasyon, ngunit lahat ng kanyang mga nakatataas ay nagsimulang mamatay kaya siya ang naging pinuno. Iniisip ni Emmett na hindi alam ni Nico kung gaano sila kaswerte na maging immune dahil nangangahulugan nito na sila ay naging mga Diyos. Maaari silang maglibot sa lungsod at gawin ang anumang gusto nila nang walang kahihinatnan. Biglang binunot ni Emmett ang kanyang kutsilyo at sinubukang atakihin si Nico, na kinuha ang lapis ni Sarah. Para unang saksakin si Emmett sa leeg. Nagpagulong-gulong si Emmett sa silid ng ilang minuto bago nagdurugo hanggang sa mamatay. Palabas na si Nico, nakita niya ang telepono ni Sarah at nakita ang larawan ng truck ng sanitasyon. Tinawagan niya si Lester at sinabing may utang siya rito dahil sa pagsasabi nito sa kanya, kaya hiningi ni Lester ang ID number ng truck at kinontak si Dozer para simulan ang paghahanap gamit ang drone. Sa loob lamang ng ilang minuto, natagpuan ni Dozer ang truck na paparating sa pinakamalapit na Q-zone. Mabilis na nagmaneho si Nico at dumating sa tamang oras para makita si Sarah na kinakaladkad palabas ng truck. Naghanda na ang mga gwardya para magpaputok, ngunit nakalaya si Sarah para salubungin siya sa kalagitnaan at nagawa ni Nico na isuot ang pulse heiress sa kanyang palso. Nang muling hawakan ng mga ahente si Sarah, itinuro ni Nico ang pulse heiress at iniskan ito ng ahente para kumpirmahin na immune na siya. Wala silang ibang magawa kundi palayain siya. Ngayon, sa wakas ay maaari nang maghawak kamay sina Sarah at Nico at maghalikan sa kanilang unang halik. Pagkalipas ng 3 buwan, ligtas na nag-livestream si May mula sa kanyang sariling tahanan. Sa wakas ay tinanggal ni Dozer ang papel sa kanyang mga bintana dahil pakiramdam niya ay buhay na ulit siya at niyaya si May na pumunta sa dalampasigan sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga tanawin gamit ang kanyang drone. Sa balita, nabubunyag sina William at Emmett sa kanilang mga krimen dahil sa mga video ni May. At ngayon ay iniimbestigahan na ang bahay ni Piper.
Binitiwan ni Piper ang kanyang katulong at naramdaman niyang tahanan na siya ng kanyang pamilya. Samantala, nakatanggap si Lester ng isang pakete na may kasamang sulat mula kay Nico, na nagkumpirma na ligtas silang nakatakas ni Sarah. Sa loob ng pakete, mayroong isang immunity bracelet. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.